Mga kabalita, viral ngayon ang isang video kung saan makikita ang tila pag-init ng ulo ni Antekler. Marami ang nakapansin na hindi pa man tuluyang natatanong ng mga reporter ay makikita na ang galit sa kanyang reaksyon. Dahil sa inasal na ito, lalong dumami ang mga panawagan mula sa publiko at sa ilang mga personalidad na mag-resign na lamang daw ito sa kanyang pwesto. Ayon sa mga kritiko, hindi raw tama ang ganitong klaseng pag-uugali lalo na kung humaharap sa mga lehitimong katanungan ng taong bayan. Ano kaya ang nagtulak kay Antekler para mag-react ng ganito katindi? May iniiwasan nga ba o sadyang na misunderstood lang ng marami? Kayo, sang-ayon ba kayong dapat na siyang mag-resign dahil sa isyong ito? I-drop ang inyong mga komento sa ibaba, at huwag kalimutang i-hit ang subscribe button para sa mas marami pang balita. Siyang 24-something billion na subsidy sa fuel cost. Ngayon, saan niya kinukuha itong subsidy na ito? Well, meron naman, may mga tinabi tayo syempre mga ayuda programs. Marami tayong ayuda programs from LTFRB, from DSWD, tapos yung mga tinitin nila, yung SB Corp, yung pagpapautang ng mga loans. Pero we still have a 13 billion contingent fund. Tapos meron 13 billion yan. Kaya sinatawag ng contingent, in cases na may ganito, meron tayong contingency. So they can make use of the contingent fund. We have unprogrammed appropriations. May 200 billion yan. Meron naman yan yun ng mga foreign assisted loans. Hindi lahat yan magmamaterialize. So pwedeng gamitin yun. Yung AFP modernization, that can be used. Kasi remember, these are not programmed. Diba? So pwedeng gamitin din yun. Tapos, pero BH, yung unprogrammed funds kasi, diba, that can only be spent on the condition na merong earnings. Normally naman, as early as January, may pumapasok na unprogrammed. Normally yan, every year So, yan. ibig sabihin, mga kababayan, meron naman tayo dyan na makukunan para dito sa mga subsidy. Kung hindi lang sana na nakawin ng mga kurakot dyan. Yun ang sinasabi natin that we are a poor country, pero sana hindi na tayo mantong sa ganito kung hindi naman nag-massive corruption dito sa administration ni BBM. Ngayon, ano kaya ang plano ni BBM dito? Kasi nakita ko, BH, repatriation, ayuda, fuel subsidy. Pero yung repatriation, yung umuwi ang mga tao, parang hindi nga siya tinitingnan eh. Hindi siya pinansin. Parang feeling ng mga tao, ngayong kalam, ang dami na sa amin nga umuwi na we used our own money. So ano kayang, o tingnan mo, oy, pansinin niyo naman si BBM, oy, kung sa mandi ay ni mga tawhana, oy, wag yun, naglamano niya, hala, na gano'n na lang siya, oy, tumingin naman kayo sa kanan, grabe naman itong mga OFW na ito, wala na ba kayo mga utang na loob dyan? Ay, may nag-wave din. Salamat. Isa. Okay. Ang mga kababayan. Mama Bing, actually, wala siya dito. Stress ako. Mama Bing, actually, tayo ang may utang, ang presidente ang may utang na loob sa ating OFW. Because if not for them, di ba, Kong Bernadette, is bagsak ang ating economy. $32 billion. Isa pang dapat natin tignan, break 60 na yung ating exchange rate, yung ating peso-dollar exchange rate. So, kaya hindi ko alam paano sasabihin walang crisis. Ito palang, kaya short-term solution, wala naman tayong magagawa. Ang pinaka-short-term solution talaga, mag-fuel subsidy. Kasi remember, we only have one refinery here in the country. Tapos nag-i-import lahat ng oil natin, ini-import natin. So, we are really dependent on other countries. So, pipila tayo. So, pag pipila tayo, we are not the priority. Naway pa natin yung China. Pagka tumigil ang exports ng ibang bansa, ay hindi na tayo makakapag-import ng refined oil. Makinig kayo kay Bernadette Herrera dahil ito, hindi lang ito congresswoman at na politiko, graduate ito ng the best school of economics in Asia, the UP School of Economics. Diba? College ko to eh. Kaya pag nagsalita si Bernadette Herrera, she has evidence on which she will base her analysis. So, palagay mo kaya ang the big question, Kong BH, kung lumampas sa 60 days ang fuel crisis, kasi sabi yung mga private companies may reserve sila up to 50 days. Kung lumampas ng 60 days, palagay mo, anong mangyayari?
Well, kaya talagang dapat yung VAT relief at saka yung excise tax, kailangan i-suspend. Tapos suspend PPA fees, suspend yung toll fees kasi archipelagic tayo inter-island So we're heavily dependent on yung vessels, mga so ang mga landed cost and yung distribution cost natin cost of it's really transport very very high. high, Cost of yeah. transport is very high. So they have to suspend all these fees. And like I'm saying kanina, kaya naman nating i-afford yan. Nung kinocompute namin kahit 1 year, parang more or less nasa 300 billion yung suspension ng fuel, excise tax at saka ng VAT. Eh dun pa lang sa continuing appropriations, yung mga hindi nagamit, 300 billion, kung na-declare savings, pwedeng gamitin. Ano po mga... Meron ka pang unused appropriations, Meron sis, pa. Eto nga, Mama Bing, di ba? Eh di sana yung munang yun. Wag... Mga kong... next ano na lang, next time na kayong umupit. Ibigay nyo muna sa bayan na naluluto sila. Pinagpapawisan ako dito, baka inom nga ng tubig. Ano naman ngayon ang nangyayari sa House? So for example, meron na bang is there a need for a law to suspend the excise tax? Anong ginagawa Well, sa House? nag-suspend na kami ng excise tax. Pasado na sa amin yan. So ngayon nasa pero na? hindi pa daw natatransmit sa Senate. I have another question. Meron lang akong isisingit, no? Kasi I was wondering, kasi di ba yung biglang nagka-gera na nga and all, nagtataka lang ako na bakit bigla agad-agad nilang tinaas yung gasolina. Eh Which is dati pa sincere, naman lang diba? stock. I wanted to Because understand wala that. tayong strategic fuel reserve. Diba? Other Okay, countries, yan yun eh. the government has a fuel reserve. Tayo lang ang bansa na Wala, walang fuel diba? reserve. Nag-file na ng bill si Congressman Robert Nazal na sana ipasa. Dapat talaga ito ipasa kaagad para may Emergency fuel yan reserve. eh, yeah. And another thing, nagpa-file kami investigation. Sabi namin sana during the break. Kasi yung oil price distortion sa ating bansa, ang laki. Yes, So sobra. medyo tila may hoarding. May nangyayari dyan na dapat we have to get to the bottom of it. So Yan, imbestigahan nananawagan niya. kami. Kung BH, imbestigahan niyo yan. Nag-point of personal collective privilege si Kong Nazal nung last day na sana even during the break, mag-committee hearing on the investigation. Kasi we have to get to the bottom of it, like you said. Yes. Bakit sobrang laki ng taas? Sobra. Nagreklamo ako kasi dumoble talaga yung gasolina ko 4,000 Ako nag-grab something. lang ako Naging kanina. 8,000. No, Pero I'm sure kahit yan, sis, Ako, nagbabike na lang ako. Di ako nagkakarga. Paalang pa. tagmahan na Yan rin. tataas ang grab. Pero yung excise tax kasi, it doesn't go to a specific fund It goes to the treasury. Yeah. Yung bill ni Congressman BH Party List Nasal, sana you consider na yung collection sa excise tax, yun ang ilalagay sa reserve fund. Tama. Diba? And at saka ang isa pa, yung we have to revisit the oil deregulation law. Yan yun ang na. dapat mabilis. Parang namamafia Drastic ang repeal. Drastic ang repeal. Oh, diba? Pero i-revisit it, dapat i-release talaga yan. Dapat alisin Sino yan. bang Committee on Energy sa House of Reps? Nako, sino ba committee on energy namin? Hindi ako. Hanapin nyo nga, sino Sino nga yan? Committee on Energy? I'm At not tawagan sure. nyo nga dyan, baka naman sasagot siya sa akin. Malay mo. So, hindi ko alam kung ano nang dapat bilisan natin yon. We only have one refinery here in the country. So, isa lang ang nag-i-import ng crude oil. All the rest, they import refined oil. So, pag ilang bansa lang yan? Singapore, Korea, Yeah, Korea. China. So, Indonesia. pagka nag-stop itong mga to mag-export, paano tayo? Malaysia. If the, Yung saddest part din po dyan, Kong, is yun nga paulit-ulit namin pinag-uusapan, yung commodities natin, nakaasa tayo sa ibang bansa. Yes. Tapos of course, that will affect also our yung way of life natin. Kasi especially the dollar went up. So, ang hirap nun. Ang That's solusyon what I ni think, BBM, BH, ay bibili daw siya sa China. Talagay mo kaya, Kati, bibentahan siya ng China? Well, I think, ibebentahan siya ng China. Ako sa tingin ko, Kasi ang China mabait. mabait ang Si China. Tariela lang ang Hindi. hindi mabait. Trade-in daw, trade-in. Ang gusto ko, mag-ambassador to China, si Tariela. Siya ang humingi doon na bibili tayo ng fuel. Para naman ma-realize niya na yung ginawa niya, na binastos niya doon sa speaking niya doon yung premier ng China, niglagyan niya ng caricature doon, ay hindi Minister. tama yun. well, Hindi yung ipagdasal tama. ipagdasal natin sana wag tumigil ang export nila. Kasi paano kung feeling nila Yes. kulang sila? Yes. Kung So,
Sa dami ng factory eh. Yeah. That's another Diba? thing. Oh, Also. tsaka ito pa, huwag niyo masyadong kawain ng China dahil ngayon pa lang, bilihan ng oil doon through the Strait of Hormuz Yeah. yuan na, hindi na US. Saka syempre nagre-reserve sila ng storage nila. Exactly. Plus the fact na yung mga factories natin dito, yung kanilang mga ang tawag ito, raw materials are 50% of our raw materials are Come from coming there. from China. Exported also. Oo. Yeah. So bibili ka ngayon yuan. And nobody can walang makalaban sa kanila based on price. Oo, sabihin niyo naman pro-China ka, Chati May lahi akong incheck. Tumigil Oo. kayo, tingnan nyo yung mga bahay ninyo from your placemats. Inyong, Lahat lahat naman yan made in based in China. China. Sino mahilig sa iPhone? Oo. Made in China yan. Mga... Kaya ayoko lang sabihin na dahil sinasabi natin ng China ay may fuel na baka bentahan tayo dahil sa tayo ay naman neighbor, hindi naman ibig sabihin na pro-China tayo. Kasi kung Fact-based pro-China ako, dahil dyan lang na argumento, ilan naman si BBM pro-China? Trade yan trade. That's trade. Basically, it's trade. Hindi naman yan political. Yeah, it's yeah. trade because everything really comes That's from a them. stupid, stupid na narrative na sabihin na pag Uy, bawal sinasabi ang mo mga lang. stupid dito, bawal. Sa totoo lang. Magkakababayan. Kaya nandito si Kong. Ano pa kaya yung ibang ginagawa ng House of Representatives ngayon, BH, para hindi lang sa crisis na ito, narinig na natin yung bill ni Congressman Nasal of BH Party List. Sa Senate ba, ini-expect nyo na ma-approve yung bill na yun? Sa excise tax? Yes? I'm sure. They actually hinihintay na nila. Kasi that's really necessary. I think, kasi naguguluhan nga ako, sinertify siya as urgent. Pero Pero parang walang hindi daw sure kung gagawin. Kaya doon ako, kung certified as urgent, dapat ang bilis ang nakalating sa Senate. Kaya nga namin magpasa na mabilisan talaga eh. Exactly. If you And, want, di ba, pag may gusto mo, may yeah. paraan Pero pag ayaw mo. kaya may hindi ko dahilan. naiintindihan. I If think they kinakabahan will sila na... suspend collection of excise tax, ano Ang programa na to, dapat medyo alerto ka kasi medyo labo-labo ang setup nito. Kailangan medyo mabilis ka dito. Ganyan-ganyan, no? ang estimate na Hindi na nga ako nakakapagsalita eh. Hindi ko tayo makapalag dito sa kay Atty. Gonzo na dito kay Ma'am BH. Samahan nyo pa ng KTV. Wala na, naloko na, di magkano ba? ang Makokollect. mawawala sa tax sa gobyerno kung Wala isususpend. pa silang sinasabi. Ako, nung inaaral ko lang, nagpapakompute ako, parang nasa 140 plus. Kung 1 year, ha? Kung 1 year. Depends kasi ilang months may isususpend yung excise tax. Oo, ay di dapat doon sa... 150, 140. Oo, dapat... Billion. Yeah, then maybe in the Senate, they will compute that with accuracy. Yung VAT relief ang wala pang Ay, nag-aasikaso. galing. Si Secretary Kasi yung VAT Recto. relief. Pero that's the point eh. But it's needed. We really have to do that kasi hindi natin alam. Kasi wala nga tayong wala oil reserve tayong dito. ano. Kasi kung efficient nilang gagamitin ng agencies ang budget nila, maraming sobra. So it's okay for us to have that VAT relief. So, sobrang-sobra nga, may 805 billion ngang... Utang na naman. Hindi, yung mga retired men in uniform, nagkaroon At saka si... Diba? Ibig sabihin may pera talaga somewhere na kung Meron. gusto mo talaga, may Ay, paraan. May pera sa maleta. Oo, yun ang problema. Ngayon, muutang na naman si BBM ng $800 million sa ADB. Now, I do not know what that is for. But I'm sure that is not to solve this oil crisis because, well, I don't think the ADB will give that kind of loan without some development output. Ang Diba? tanong mo kanina, Kumbing, sino yung chairperson ng Energy? Energy. As of July 30, 2025, si Representative Jose Alvarez. Okay, si Kong Pepito Alvarez. Mabait yan. Alam mo, love ko yung mamang yan. Napaka-ano niyan eh. Ano rin yung statesman. Oo, huwag din magsalita ng love dito. Bawal ang mga love dito. Bawal ang mga lab. Bawal. Totoo lang. Bawal dito ang stupid saka ang love. Kaya, Congressman Alvarez, we want to hear what your initiatives are in your committee. Maybe we can call him up
if he's available, try to dial him now. And or else hindi naman or else, Parang or we ngayon- can just invite you in the next Yes. show. Parang ngayon nafo-focus lahat talaga sa ayuda, fuel subsidy. So tama rin naman po yun kasi to shield nga the effect doon sa PUV kasi hindi natin, tinigil natin oil price hike. Di ba yung fair hike, yeah, tinigil. tinanggal. Sorry, yung fair hike, tinigil. It was announced pero binawi. Yeah. So mag-subsidy na lang daw muna para at least, kasi kundi, yung consumers naman ng commuters naman na maapektuhan. Oh, ito naman may isa akong narinig na opposition diyan sa pag hindi daw kolektahin ang excise tax kung BH, syempre bababa presyo, di ba? Kasi bawat liter yata 10 pesos dun sa gasolina no? Bababa presyo, gasolina pag wala excise Parang 6 tax. pesos ha? yata per Oo. liter. Pag Kano? tinanggal mo yung excise tax, ha? Hindi ako sure. Yun na yung nabasa ng ko. iba 10 pesos pag 6 to 10. Pag Gasoline 10. gasolina. Oo. Okay. Pero may nagsasabi na pag binaba mo naman ang presyo ng gasolina, mas tataas naman ngayon ang demand. So, mas marami namang bibili ngayon. Paano naman yun kung wala kang supply? Instead of 50 days ang iyong supply, magiging 30 na lang. Supply and What do you demand. think of that? Kung BH. Kaya nga sinasabi natin, dapat ngayon pa lang i-investigate kung saan nanggagaling yung mga hoarding eh. Kasi may nag-hoard na yan now. Meron talaga. Ngayon pa lang may nag-hoard na yan. Kaya ang laki Hulihin. ng oil price distortion natin. May isa nga tumawag sa akin napakalaking transport organization. Gusto nga nila makipag-usap sa siguro by next week. Kasi problema ng transport ito. So, hindi lang. Hindi ko alam kung yung ayuda nila or yung fuel subsidy or service contracting will be enough para itawid sila doon sa kung ilang araw na mataas ang presyo ng Oo, langis. at kailan Mahirap, ito matatapos? Because it looks like Iran is Basta, not backing up. definitely somebody has to be given. Oo, Hindi pwedeng someone walang has to desisyon. give way, di ba? Kaya Oo, nga eh. si Risa Ontiveros nagsasabi na siya na itigil nyo ang gera. Itigil nyo ang demand. Stop na muna. Oh, di ba? Buti pa si Senator Risa Ontiveros pinapatigil ang digmaan. Oh, ayan na. Oh. Well, ayan na nga yung sinasabi natin. Di ba? Akala nyo, ang pakikipag-away sa ibang bansa ay natin. Ay, dahil Hindi na nakapagsalita si Ma'am hindi naman away ka ng away sa China paano niyan ngayon bibili si BBM sa China, Senator Risa? Inaway mo na inaway yung mga kamag-anak ko doon. Alam mo naman na yung chika ko They're taking up Grabe, from what Cathy said. biro lang. Because we are so dependent on other countries. Yeah. eh. Kaya ang lesson dito, Correct. Huwag nga kayong nanganga dyan, na nakikipag-away kayo sa ibang bansa na hindi nyo naman kaya. Foreign diplomacy. Ayan, sige, mag-produce kayo ng oil. Sige. Sige, sa katawan nyo kayo mag-produce ng oil. Parang initiation Yan ang lesson dyan sa ating mga politiko. Huwag nga kayong makialam makialam ang Senado kung treaty relations. Kasi trabaho mo yan Pero yung tatawagin mo ngayon yung ibang senador na senador, o naman ang sama naman ng, wala na ba talaga kayong dyan, yung statesmanship Everything dyan? is ad hominem Oh. right now. Parang pag wala ka mabato. Saka, wag na masyadong pa-show off. Ayan, tingnan nyo. Actually, Ngayon, we need bibili lang din solutions. pala sa China. Paano naman yung sasabihin naman ng ambassador ng China? Minura-mura nyo na ako dyan, lahat. Tapos ngayon, bibili kayo sa amin? Yeah. Mabuti na lang, sabi niya, we are good neighbors. Sabi ng China. Humility na lang is the Kong Bernadette, if there's three things na masasuggest mo with this crisis, some people they were saying, katulad nga ni Auntie Claire, sabi niya walang crisis, but we can see it already, di ba? Sa dollar pa lang, kanina binanggit mo din. Kung meron kang tatlong na advice as an economist graduate, ano yun? Well, number one nga, suspend excise tax tsaka yung VAT relief. Pwede natin gawin yun. Pag sabing delikado yung koleksyon, we have a 300 billion continuing appropriations that can Okay. be used. So, may pang buffer ka doon. At meron tayong unprogrammed funds na pwede gamitin. May 13 billion contingent fund. Maraming pwedeng ipangpalit doon Paghugutan. temporarily dito. Yeah. Then, syempre, yung fuel subsidies talaga natin, kailangan tuloy-tuloy sa mga PUV drivers natin, sa mga bus operators, sa lahat ng mga TODA, tricycle and all, dapat continuous yan. At yung
yun nga, yung oil reserve. Kailangan natin ng fuel storage, yung investigation. Kailangan mag-investigate Kaya kami. alamin. Bakit may oil price Yes. distortion right now? Saan nanggagaling yun? So yan yung tatlo. Pero ang long term natin, dapat oil deregulation law, i-revisit na natin. Kasi yun talagang wala tayo. Oo, ano? dapat That's very i-revisit yun. important. And then, yung monopoly dun sa... Alam naman natin may monopoly Meron tayo dito. So, monopoly. kailangan yung distribution natin mas i-widen pa and magpasok na mas marami pang players in the market. Cartel! Yeah, mafia. Cartel! Yes. May Diba? mafia talaga. I mean, Yeah, that's very alam naman nating realistic lahat here, yun. yeah. Marami tayong monopolistic dito sa ating Monopolistic, country. opportunistic, Ayan. lahat yan. Pronismo, lahat yan. We Check. really need to release that already. Check Kasi ng para big- mas maraming players, Yeah. mas maraming competition, mas bababa ang Oo, presyo. sa totoo lang, kapag yung competition mo is mas marami, mas nagko-compete sila to each other, pababa ng presyo. Yeah. Pero sabi nila, yan daw ang purpose ng Oil Deregulation Act. Bakit? Di ako makapalag, di talaga ako makapalag. Di ako makapalag dito kay Atty. Gonzon, dito kay Ma'am BH. At hayaan na ho natin sila. Anong hindi pa rin nangyari? Sabi nila. May cartel pa rin. Kasi nga, corrupt ang gobyernong ito. Napaka-corrupt. Lahat pag may crisis, isipin na naman saan sila magkakapaldo. Natatandaan mo yun, Kombing, binanggit mo na nga yan sa BOC, di ba? Ay, sa Department of Agriculture. Yung sa palay. Bayan na naman sila, di ba? Oo, di ba? So, may ano cartel eh. Mafia. Kanya-kanyang kakoy eh, kung sa Bisaya pa Hindi, ba? kaya maganda talaga yung mga nananalo na nagsaserve sa public. They're not indebted to anyone. Yes. Sa They're akin, not kaya akong indebted. BH, wala na lang sweldo. Hindi, tsaka hindi ka indebted doon sa mga ilang Yeah. players Yes. here in the Philippines. Exactly. Eh, yung Otherwise, allocable sa Kong BH, Yes, tayo ayan doon. na. Oo. Ano ba yung allocables na yan? At, Inom ka muna tubig. Nakikipagpatayan ang mga congressman dyan sa allocables na yan. Oh, ano Kong BH ang hindi, ang allocable? allocable and allocable, lagyan muna natin ng context. Yung non-allocable kasi, ito yung ito yung DPWH, yung 001, 002. Ganda Ito yung yung Ma'am mga, BH. pagsabi mo, ito Ganda. yung roads and bridges, saka yung mga flood control na control ng DPWH. Ang non-allocable, ito naman ang sa mga legislators. Ito yung sa leadership, parang leadership allocation, di ba? Yun yung pwede mong i-request. Parang meron kaming pwedeng i-request Na project. projects. Na Kasi infra. syempre, na infra. I-request lang naman yan, pero hindi namin sure kung papayagan Kung yan papayagan. ng DPWH kasi wala na kaming PDAF, wala nang pork barrel, diba? Wala So na basically, sa- yung 01 na sinasabi mo, that's the allocable na ang nag-handle. Non-allocable to. Non-allocable, Yun yung yung sa DPWH. DPWH. Yung Yes. allocable, yun yung sa congressman. convergence. Ay, yung Which sa legislators, hindi naman Oo, ay, sa legislators. Congressional initiative, yung mga Yeah. requests. Ay, yung Hindi pa budget sure. ni Sandro, ano yun? Allocable o non-allocable? Well, nung pinag-aaralan kasi namin, yun ang masama. Medyo pati yung non-allocable na napakialaman, nagkaroon ng... So, nagkahalo-halo na yung allocable. Inikot. Oo. Parang, yun naman yung tinatawag natin na napaglaruan sa DPWH, yun naman yung non-allocable. Napaglaruan Pati ng mga ito. maligno sa DPWH Yes. ang non-allocable. Non-allocable, which shouldn't be kasi dapat yan. Meron naman tayong software that says anong road ang dapat lagyan. Anong road ang kailangan. Hindi dapat siya kung sino yung malakas. Yeah. Kung sino yung dapat bigyan ng Dapat allocation. ano yung priority. Dapat kung ano yung kailangan talaga. So there's a Tignan mo software that DPWH follows but was never followed. Yan, Oo. pagdating sa mga amendment, syempre kanya-kanya na yan kung sino ang malakas sa Ano nga kusina, ang top sino dyan? ang malakas sa Top ano. 10 dyan na non-allocables? Eh, aside from Sandro, siyempre si Romualdez, di ba? Kumusta mga ano dyan? Ano ba? Hindi na lang ako ng tubig. Kumusta? Yung aking best friend, ha? Bakit ganyan, ICI? Eh, isa na lang naiiwan dyan, si Chair Andy na lang, Reyes, eh. Lahat nagsiresign na dahil hindi kaya. Hindi kinayang pipirmahan yung mga gusto niyong pirmahan na absuelto si Romualdez. At saka dapat Actually- i-public yan. Yung Actually, kanilang, maganda ano, rin talaga malaman ng investigation. public, even our fellow congressmen, Yes. magandang malaman nila kung sino talaga yung mas malaking allocation na nakuha. So Yes. that they will also know kung naging fair ba. Oo. Kasi kung mahirap yung, kung ang dami mong roads na lang dapat gawin, pero ang late lang ng binigay Eh, sa'yo. si Hindi ba dapat it's Garjola, by oh. needs? Oh, Dapat bitch, by si needs Garjola, and di ba? Ba't ang laki-laki ng budget ni Garjola? Kasi si Garjola, utak. Dating DPWH, USEC, si Garjola, broker, nung iba. Kaya Mautak. lumaki yung kanyang ano. Teka muna, ICI, si Garjola ba napasok sa ombudsman na case nyo? Baka naman mamaya pagpunta ko ng Batangas
magkita pa kami niyan ni Garjola eh. Nag-amlak daw, ang na-amlak daw pinakamasakit naman lang Na-unlock na siya? I think Na-unlock na so. siya? Na-freeze yung Alam mo, account. kung sana pumunta talaga sa project, di sana. Yun lang yun. Kung hindi Yeah. lang siya naging ghost, sabihin na natin kahit ang laki ng nakuha mong allocation Oo. for your district. Pero may hindi, nangyari. at least kung may nangyari, then magpapasalamat yung mga constituents Oo, mo. pero unfair kung kunwari, yun, ang eh. dami. Yeah, I know it's Oo. unfair, but I'm just saying, ilagay na May natin, pinuntahan. sinwerte ka. Sinwerte ka, malapit Swerte ka sa na, best kusina. friend ka ni Sabihin na natin gano'n. Romualdez. Pero So, sana talaga, nagawa lahat. Like for Yeah. example, all the flood control in Bulacan. If only nagawa yun, siguro hindi na Hindi na bumabaha sa bumabaha. Bulacan Sa laki ng yun. budget, Kasi diba? tapos ngayon, nag-react tayo, no flood control for 2026. Pwede ba yun? di nag-constrict ang economy. nagpa-flood Walang pa rin. sweldo, walang namimili ng simento, wala din ngayon gutom. And up to now, wala pa rin bidding ang DPWH. Ano na ngayon? Marso na, mag-a-Abril na. Si Ano naka-standstill Million or walang naka-freeze ang trabaho infrastructure dahil natin? ang construction ay nag-shrink. Secretary Vince Dizon, ano ang safety net mo dito? Kasi sabihin ng tao, papapel lang pala yung mga declaration na yon. No, ngayon, dahil hindi naman talaga si Vince Dizon economist, ano lang siya, marami siyang public service, pero hindi siya economist. So what? Sana humingi ka, Secretary Dizon, ng mga advice dyan sa mga taga-NEDA, saka ibang agencies of government to identify ano ba ang development plan ng Pilipinas. Hindi ba merong 5-year development plan? Di doon mo ilagay ang pera ng DPWH. Hindi, tsaka let's be realistic. Kasi sa totoo lang, hindi pwedeng huminto ang development. Hindi pwede. Hindi talaga. Pero, yun, kailangan talaga ng magkaroon ng proper regulation. Hindi dugtong-dugtong Yung yan eh. allocation. Oo. Basta dapat lang data-driven. Ako data-driven. Dapat may data science naman tayo. We have to follow that. Yeah. Yung listahan ng allocation. Ngayon, kung walang nagbibid, walang programs, walang infrastructure, tapos dahil sa sobrang takot nila, hindi sila nagbabayad ng mga gumawa ng proyektong tama. Di ba kaya sabi namin sa DPWH, sana ilabas nyo yung mga construction companies Yes. na hindi affected or walang ghost, walang ngayon, hindi walang nilalabas? problema. Wala eh. Secretary Vince Dizon, sa Dapat totoo red lang, line. sino ba talaga dyan at bakit ayaw Ayaw mo talaga ninyo ilabas. ilabas yan? Kasi kahit yung mga bangko, syempre, generalize nila lahat ng contractors. Eh, hindi naman lahat ng contractors masama ang ginagawa. Exactly. Diba? Hindi lahat ng Tama, construction tama. companies masama ang ginagawa. So ngayon, generalize lahat kayo. So basta may government projects, mainit na kagad ang mga At bangko. saka, Secretary Vince Dizon, bakit naman itong si Bernardo at si Alcantara ay absuelto? Anong klaseng state witness rule kaya ang ginamit nyo dyan? Fake witness rule? Sila mismo tong pasimuno dyan eh. Siyempre yung mastermind doon si Martin Luther, tsaka siyempre yung kanilang kapitan, si Saldico. Nangayayat na nga ngayon si Martin Romualdez eh. Pero hindi mangyayari yan kung walang mga district engineer at regional directors na, boss, ganito ganyan natin. Bago pa tayo magsabit ng NEP, palduhan na natin yan. Bukol na tayo dyan. Dapat yung mga district engineer na yan, bakit sila maabsuelto agad? Dapat in-jail mo na sila. In-jail mo na sila. State witness rule eh. Gusto namin malaman kung state witness sila, nasaan po ang kanilang mga shelter o protection houses. Hindi naman pwedeng baka mamaya nagmumuling ako eh. Kita ko na naman yung taong yan eh. Mahirap na mga... Actually, parang natahimik na nga, parang wala nang nangyari doon sa... Yeah. Siyempre, we also want answers, diba? Dahil siyempre... Oo. Akala naman ito, makalimutan natin yan. Mag-abot ng 2028, nakalimutan na. Si Bong Revilla lang ang kinulong nila. Bakit si Bong Revilla lang? Ang layo, di ba? Oh. Yung mga nakinabang sa pera na umamin, nagtalo ng sa sugal sa casino, nakakalaya. Si Bunuan, andyan pa. Diba? Bumalik na si Bunuan. Di naman nila kinulong. Bakit? Kasi ang daming alam ni Bunuan. Kung mag-screen nga, tingnan mo tsura ni Bunuan, parang walang kasalanan. Nakakahiya kayo. Nakakahiya talaga to si Bunuan eh. Actually, kung tutusin mo kami, para kaming pulubi kung magre-request kami ng project. Yeah. Parang sana naman mabigyan tong project na to. Nirequest na ng mga mayors, dumaan sa RDC. Pero talagang barya. Pero yun pala, ang dami-dami palang available na pinapamigay. Marami rin pong congressman ang masamang loob. Kasi ilan lang naman talaga ang nabigyan ng maraming proyekto. At Kaya dapat reforma talaga. Reforma. Hindi lang dyan sa DPWH, sa lahat ng ahensya. At hindi
ito makaka-reform ang gobyernong ito sa administration ni BBM. Pero At saka ang focus natin, DPWH pa rin dahil ayaw natin makalimutan ng tao. Kasi ito ginagawa nila ngayon, gusto nila makalimot tayo. Tingnan mo lang, for example, 1.1 trillion ang budget ng DPWH last year. Ngayong year na to, ilan na lang? 600 billion na lang. Tanggalin na ho natin itong mic natin kasi wala namang kwenta eh. Diba? Kasi pwede naman, so doon pa lang alaki na Alam lang mo na na, pwedeng makikita mailagay sa lahat ng bagay. At saka sana, yung mga magiging secretary, you don't protect